Lubhang napakahirap pong talaga itong topic natin ngayon dahil it involves struggle, truth, and tawag dito yung pag-estima ng mga tao sa bawat isa. Involved po dyan yung parang kritisismo. Ayun, gusto ko sabihin, kini-criticize mga tao. At ang pinakamasaklap pong kritisismo, yung kini-criticize ka dahil sa iyong itsura. Okay? Unang-una, ang mga tao, bawat isa po sa atin ay unique. Huwag natin kalilimutan, tayo po ay nilalang ayon sa wangis ni Lord Jesus. Kaya si Jesus ang nakikita na wangis sa bawat tao kung totoo. Technically, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, nag-usap-usap bago lalangin ang tao. Ginawa muna niya ang mga bagay-bagay, ang mga hayop, bago niya likhain ang pinaka-obra maestra niya. Ano ba ang pinaka-obra maestra ni Lord Jesus? Ayan na yung mga tao. Yan ang pinaka-create niya. Mga tao. Pinaka-obra maestra. At ang sabi po ng Bible, tayo po ay nilalang ayon sa wangis ng Panginoong Hesukristo. Okay? Ayon kay Jesus, ayon sa yes. Kaya, yung maliitin mo ang isang tao just because he looks like that or she looks like someone na pinagtatawanan mo and all that, ito po ay hindi nakapagbibigay ng luwalhati o gloria o kaluwalhatian kay Jesus. We really need to really take good care of our actions and steps. It should be glorifying Jesus and Him alone in everything and in every way. So, do you have your Bibles with you? Alam niyo sa Bible, talagang Apostle Paul reminds us of not comparing our works or our loads to others also as well. The Apostle Paul, the Apostle of Grace, makikita po natin na napakahalaga po sa kanya ng hindi pagkukumpara ng mga sari-sarili. Lalo na yung titignan mo dahil sa itsura, sa look, sa kulay, may maputi, may maitim, may medyo yellowish ang kulay, at yung iba sa katawan naman medyo payat, at yung iba naman nai-insecure tulad po nung isang nakausap po nung the other day. She was so insecure sa kanyang figura dahil ang taba-taba na raw niya. Sabi ko, simple lang, magpapayat po kayo, te. Di ba? Kung na-insecure ka, baka naman kalooban na rin ng Lord na medyo magpapayat ka na. Di ba? So, yan po ang simple lang naman po. Tignan po natin ang mga Biblia. May mga Bibles po ba kayo, mga kapatid ko sa Panginoong Jesus? Ano ba yun? Ito, nakaano na pala. Nagyan ko na ng tanda. Okay, the Bible is very clear. Okay, it's in Galatians chapter 6 verses 4 to 5. Galatians chapter 6 verses 4 to 5. Okay, sabay-sabay natin basahin. But let each one examine his own work, then he will have rejoicing in himself alone and not in another. Sa ibang salin sa Tagalog, ganito yan nakalagay sa Tagalog, hayaan mong gawin mo ang iyong mga ginagawa at hindi mo ikukumpara ang sarili mo sa gawa ng iba. Sa Tagalog maganda. Pero siyempre NKJV dito. Ito pa maganda, for each one shall bear his own load. For each one shall bear his own load. Ayan po, tandaan natin para matandaan. So, ayun. For everyone shall bear his own load. Bawat tao may load. Ako hindi po ako naniniwala na bawat tao may load. Kasi ako naubusan ng load, nagpa-load po ako. Joke. 30 pesos. Nagpa-load ako. Hindi yun ang sinasabing load. The Bible clearly states, each one. Kumbaga, wag mong pakialaman. Okay, meron pa pong isang incident sa Bible. I wonder if I'm going to locate it here right away so that for us to, kasi okay, where's that?
Okay? Okay? See? Saan na ba yan? Ano ba naman yan? Okay. So, ayan yan. Okay. Thank you, Jesus. Kita mo. Okay. Papakita ko po sa inyo. Okay. Ayan po. The Beloved Disciple and His Book. Okay. Sino bang writer nito? Si John the Beloved. Yung humilig sa Panginoon, di ba? Then Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved, following, who also had leaned on his breast at the supper. Ito yung last supper, no? And said, Lord, who is the one who betrays you? Ito, Peter, seeing him, said to Jesus, But Lord, what about this man? Nakita kasi ni Pedro na sumusunod si John the Beloved. Nag-uusap po si Jesus. Ito yung resurrection na. Nag-uusap po ang Panginoong Jesucristo. Tapos si Peter. Tapos nakita ni Peter si Juan. Panginoon, paano po ang taong yan? Kanya. O, tingnan niyo sagot ni Jesus dito. Jesus said to him, If I will that he remain till I come, what is that to you? Come on, follow me. Kung baga sa amin sa Tagalog, ano naman ngayon? Ba't mo siya tinatanong sa akin? Ano naman ngayon kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa muling pagparito ko? Ano ngayon sa'yo? Basta, wag mo siyang pakialaman. Sumunod ka na lang sa akin. Yan ang paraphrase noon. Kung baga, wag mo pakialaman yun sa kanya. Hayaan mo sa atin. Parang si Pablo, apostol sa mga Gentiles. Tapos si Pedro, apostol sa mga Hentil. Ay, sorry. Si Pablo apostol sa mga Hentil, si Pedro apostol sa mga sinaunang tao, yung mga Hudyo. At yes, kanya-kanya po sila, di ba? Tingnan niyo, sabi niya, If I will that he remain till I come, what is that to you? You follow me. Yeah, that's the exact words coming from the Word of God. Okay? Then, kinig po buti, then this saying went out among the brethren, that this disciple, itong si John, would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but if I will that he remain till I come, what is that to you? Pinag-chismisan pa nila, nag-create pa ng maling chika. Nag-chikahan pa. Sabi niya, Oy, may balita, hindi raw machuchugi si John. Hindi raw hindi matetegi si Juan. Oh. Chismis lang yun eh. Hindi naman sinabi ng Panginoong Jesus na hindi siya matetegi. O na hindi siya madededo. Kaya sabi lang niya, kung gusto kong siya ay datnan ng aking muling pagparito, anong pakialam mo? Anong sa'yo ngayon? Sumunod ka lang sa akin. Ayun ang sinabi ni Jesus. So, yan po. Maganda, natutuwa lang po kasi even Jesus himself, ayaw niyang kinukumpara natin ang sarili natin sa iba. Okay, something I would like to share. Meron po kaming isang kasamahan dati. I think in my past videos, I already shared this. Once lang, no? Pastor po siya, nakasama namin sa pumunta kami nag-Asia, nag-tour kami sa Asia, Singapore, and all that. Lahat basta sa Asia nag-tour kami. Okay. Nung nandoon kami sa isa sa mga pinuntahan namin sa Singapore. Nagkakwentuhan kami ng pastor na to. Bro, kanya sa akin, alam mo naman, nanotice mo ako, maitim ako, I'm not good looking, sabi niya. Ako naman sabi ko siya, no pastor, you are good looking in the sight of God. In the sight of God. Paano naman sa sight ng tao? Kasi alam nyo, real talk, maitim po siya, galing sa baryo, tapos talagang maitim ang kulay niya, tapos ang ilong niya talagang basta ibang shape, no, and all that. Pero sabi niya sa akin, kahit na ganito yung itsura ko, pag naaalala ko yung itsura ko, nahihiya ako mag-preach. Hindi ko kayang mag-preach. Pero pag naalala ko kung sino ako kay Jesus, doon ako ganadong mag-preach. So, yun. Kaya tumingin tayo kay Jesus. Yun ang sekreto. Kung titingin lang tayo kay Jesus, we don't have to compare ourselves sa ibang mga tao. Basta tumingin lang po tayo kay Jesus Christ. At tayo po ay magiging actually, mananagumpay na po tayo. We will not become mananagumpay o overcomer. We are already more than conquerors because of Christ. Okay? So, thank you po sa panonood po ninyo. Huwag niyo ikukumpara sa inyo sa iba. Unique kayo, mahal kayo ni Jesus bilang kayo. So, ipagmalaki ninyo, ipagyabang nyo ang mga itsura nyo. Thank you. God.